What's up mga bro? Meron tayong ginawang Ford EcoSports 2018. Ang concern ng customer natin is yung kanyang transmission may code na active input sensor circuit. Ngayon ang ginawa ko, sinigurado ko muna lahat ng linya ng kanyang sensor, input, output, papuntang TCM or Transmission Control Module na walang short circuit, walang short sa ground, body ground, ganyan. Para sigurado tayong 100% doon sa kanyang linya na buo. Walang putol, ganyan. Para pag nagpabili tayo ng sensor, may kamahalan ito kasi ito ay Ford. Original ang ating kailangan ikabit dito. Hindi ko in-advise sa aking mga customer na replacement kasi sigurado hindi magtatagal. Ang pinaka mataas lang dito ay 3 to 4 months. Wala na ulit, magpapalit ka na ulit ng sensor. Kaya ani-recommend ko na original ang kukuhanin para magtagal. Guaranteed naman na magtatagal talaga kapag ka original ang inyong ikinabit. Ito po, yung ginawa natin dito, yung kanyang sensor na galing doon sa yung circuit ng sensor niya na galing doon sa sensor papuntang TCM, yan po na ang ginawa natin. Multimeter po ang ginamit ko dyan para matest natin yung linya. Yung dalawang linya. Sa isang sensor, dalawang linya yan. Bali, 6 na linya yan. Kasi tatlo ang sensor niyan. Dalawang input, input A at saka input B. Saka yung output sensor niya. Sinama ko na sa chinik para sigurado. Papunta po yan dun sa kanyang module na nakakabit mismo dun sa may ano ng transmission, sa may puwitan. Yan po. Yan, yung module na yan, yun po. Diyan po natin chinik para sigurado ang linya bago tayo magpapalit ng sensor. Yan, sa may likuran. Yan po. Yan, output po yan. Yan, output. Ito, yung sa side ng kaliwa, yan po ang input A. Tapos, yung nandun sa tuktok, yun po ang input B. Yan po. Yan, ngayon, nagpalit din tayo ng brake pad kasi medyo manipis na yung brake pad niya. Palitan natin ng bago. Nakompleto na natin lahat yan, yung brake pad. Bago na. Ngayon naman, ang problema dito, yung kanyang timing belt, masama na talaga. Buti na lang, paaga yung kanyang pagpunta. Yan, ang gamit natin yan dun sa timing para pag nagpalit ka ng timing belt, kailangan mayroon ka niyan. Kasi pag wala niyan, ay mahihirapan kang ikabit yung timing belt na tama. Kasi wala kang guide dun sa kanyang camshaft. Mayroon yan sa harap, ito yung sa harap. Kailangan mayroon yan para sigurado hindi gagalaw kapag ka tinanggal mo na yung timing belt na yan. Mayroon din yan sa baba kasi ang ano dito sa Ford na ito, walang kunya yan. Kapag tinanggal mo na yung tornilyo dun sa crankshaft, pulley, pre-wheel na ngayon yan. Kaya dapat mayroon talaga na tayong special tools dito para magawa natin ng ayos at tama yung kanyang timing. Timing dun sa camshaft at saka sa crankshaft. Ayan, ito po. Yan po, yung itim na yan, parang apat ang galamay. Yan ang pinaka sasalang mo. Tama. Tatama talaga dapat doon sa may likuran at saka yung sa may harapan. Ito naman, yung sa may crankshaft, mayroon niyang special tools din na trace yan eh. Tatanggalin mo yung nakakabit dyan at siya ang ikabit mo ngayon yung bakal na yan. Ayun. Ayun naman, intake. Nilinis din natin yung intake na yan. Kasama yan sa pinagagawa ng ating customer. Pati itong injector. Lahat ng injector na yan, nilinis natin. Para magiging smooth uli. Ayan, sinalang natin sa machine para malinis yung kanyang injector. Yan, mga ano yan, mga
nasa 20 minutes kailangan para magiging okay na yung kanyang injector, lahat malinis na. Ito po, malinis na po yan. Kakabit na lang ng aking technician. Kakabit na lang yan. Ngayon, yung brake pad na to. Kumbaga yung kabilang side naman, nagpalit din. Kasi kabilaan yan, kaliwat kanan, bago. Ito, ayan. Ito naman yung intake niya. Saka yung sa kanyang injector. Kakabitan. Nilinis din natin yan. Linis yan. Para masiyahan naman yung ating customer. Ito, naikabit na namin itong kanyang bagong timing belt. Original din ito. Ang customer ang may supply sa akin ito. Mayroon siya. Ayun, kinabit natin. Ayan, pati yung kanyang tensioner, kinabit din natin. Bago din yan. Original din. Ayan. At saka ginawa natin dito yung kanyang paghigpit ng kanyang pulley, dun sa crankshaft pulley. Bukod dun sa ituturok mo siya, ang pinaka-final dito, ito yung degree. Kailangan i-final mo siya sa degree. 90 degree. 90 degree yan. Ang ginawa ko dito, dalawang 90 degree. Ang ginawa ko para sigurado tayo na hindi magbago yung kanyang timing. Kasi yun ang pinakamahalaga. Ito, niroad test na natin para makita natin yung kanyang transmission. Kung maayos ang shifting, lahat. Kung walang iilaw doon sa dashboard niya. Walang mag-check engine. Kaya kailangan talaga nating i-road test. Yun lang po mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa lahat. God bless po sa lahat.